Muli ay isang magandang umaga po at mapagpala sa bawat isa atin ang niloob ng Panginoon. Muli tayo ay narito sa FB Live mula po sa District 8 ng DFC sa pangunguna po ng Pastor Peter Gondranellos. Tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay umawit ng isang puring awit sa Panginoon. Awitin natin yung paggising sa umaga. Tayo po isang daling manalangin. Hallelujah. Aming pong Amang Banal sa langit, sa pangalan po na aming Panginoong Hesus at sa patuloy na pag-iingat ng inyong Santong Espiritu, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo sa umagang ito, humihingi ng kapahintulutan sa pag-aaral ng inyong mga salita at ang bawat Panginoon ng mga tao na makakaabot ng inyong papalakas tinig, ng inyong mabuting balita ay patuloy na palakasin mo, Panginoon, at tumimo sa bawat puso't isipan ng bawat isa ang mga mensahe na nais po ninyong ipapatid sa umagang ito. Salamat po. Patuloy kayo ang mataas sa umagang ito. Patuloy kayo ang maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Good morning po sa bawat isa. Muli tayo ay makipagbukas kayo sa akin sa aklat ng unang Pedro chapter 1 verse 1 hanggang 9. Yan. Unang Pedro chapter 1 verse 1 hanggang 9. Yan po ang ating pag-aaralan po natin sa umaga pong ito. Muli sa unang aklat ni Pedro sa chapter 1 verse 1 hanggang 9 ating pong basahin. Sabi po dito, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad na may tumanggap na ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungan Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na
magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakilang at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Verse 5, dahil dito, sikapin ninyo na idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sarili. So yung pagpipigil sarili ay ang katatagan ng iyong katatagan at ang pagiging makadiyos. Sa gayon, magiging makadiyos ang pigil sarili at ang katatagan at ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos at ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ng inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan. At parang ano yata ang ating binabasa, sorry po, mali po yata ang nabasa, sa ikalawang Pedro pala yun, kaya pala yan, muli po ay unang Pedro po pala. Sorry po. Mula kay Pedro, ulitin po natin, mula kay Pedro, apostol na Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya, kayo'y pinili ng Diyos na Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at ang kanyang pinabanal sa Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyong kagandang loob at kapayapaan. Okay, unang Pedro po tayo, chapter 1 na. Pasalamatan natin ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ay pagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa at magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas. Na inianda ng Diyos sa langit, sa inyo, sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagaman nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita. Verse 9, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Yan. Okay, nasa ikalawang Pedro pala tayo kanina. Okay. Dito po, pag-aaralan natin, pinamagatan po ito na ang tunay na kayamanan na dapat taglayin o ang tunay na kayamanan na dapat nating makamtan. Sa mundong ito ay maraming tinuturing na kayamanan. Pero merong kayamanan na talagang napakahalaga na dapat ay makamtan ng isang tao. Yan. Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ang sulat po ng unang Pedro ay sinulat ni Pedro para doon sa mga Kristiyano na nangalat sa iba't ibang lugar. Yan, yun po ay doon sa, kung titingnan natin yung sa mga naunang bahagi, sila yung mga nasa mga lugar ng ng binanggit dito, Galacia, Cappadocia, Asia, Bitanya. Yan, sila po yung unang karamihan dito, yung mga Hudyong Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, na tumaan yung matinding pag-uusig, sila ay nangalat at nagpunta sa iba-ibang mga lugar para sila ay makaiwas doon sa matinding pag-uusig na nangyayari. Kaya sa umagang ito, nais kong ituro ang patungkol sa tunay na kayamanan na dapat taglayin o sa tunay na kayamanan na dapat ay makamtan ng isang tao. Tapos, hinihikayat ko rin naman kayo na makinig. Yan, salamat po sa mga nanonood. Yan. At nahamon ko kayo na panghawakan yung mga katotohanan ito na sa ganon
Ano man yung mangyari sa ating buhay, ay makapapamuhay tayo na may matatag na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yan. Ano ba yung kayamanan o ano ba yung tunay na kayamanan na dapat ay makamit ng isang tao? Sa ating pag-aaralan, kung titingnan natin, meron ditong napakahalagang bagay na dapat ay taglay ng isang tao na dapat ay makamit niya o makamtan niya. Ito ay sa unang bahagi, ito ay ang pananampalataya o paniniwala sa Panginoong Hesus. Yan yung nag-iisang tunay na napakahalagang kayamanan na dapat ay taglayin ng tao, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi titingnan natin yung kanyang historical background, ay mas minabuti nila na iwanan ang lahat sa kanila alang-alang sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Na kung titingnan natin, kung babalik tanaw tayo sa panahon nila, ay dumanas sila ng matinding pag-uusig at buhay nila ang kapalit kapag kinilala nila si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi nung panahon nila ay hinuhuli yung mga Kristiyano. Kapag nasulubong nila yung mga sundalong Romano at yuyukuran sila, sasabihin nila ay Cesar ang Diyos, sabi ng yung mga sundalo. Pag sila ay sumagot ng Cesar ay Diyos, ibig sabihin ay kapanalig nila si Cesar. Pero kapag sinabi nila, no, Jesus is God, yan, Kristiyano ka, yari ka, huliin ka nila at ipe-persecute ka nila. Kaya napakahirap ng kalagayan nila. Kaya dahil doon, dahil sa pag-uusig na nanatili silang sa pananampalataya sa Panginoon at iniwanan nila ang lahat alang-alang sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi naunawaan nila na yung pananampalataya sa Panginoon ay yun na yung pinakamahalagang kayamanan, na kahit sila ay hanggang sa kamatayan ay hindi nila binitawan, na pwede naman na lang bitawan, pwede naman na lang sabihin na oo, sumang-ayon sila na Cesar ay Diyos, pero hindi. Nakapit sila sa pananampalataya sa Panginoon at doon na nga hanggang sa sila yung mga ibang lugar, dinanas nila yung mahirap na sitwasyon sa kakulangan siguro ng pera, kakulangan ng pagkain, siguro inaalala rin yung mga naiwan, kung may mga kabuhayan sila, iniiwanan din nila yun. Kaya nga kung titingnan natin yung hirap na dinanas nila, itutumbas doon sa hirap na dinaranas natin ngayon, ay mas matindi yung nararanasan nilang stress. Kasi alang-alang lang sa pananampalataya sa Panginoon, iniwan nila yung lahat, tinalikuran nila ang lahat alang-alang sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin, kasi nilinaw ng Diyos sa kanilang kaisipan na yung taglay nilang pananampalataya sa Panginoon, yung pagkabukas ng kanilang isipan ay ito ay isang napakahalagang kayamanan na meron sila, na kahit na ang lahat ng bagay na iniwan nila at tinalikuran nila ay hindi maitutumbas doon sa nakamit nilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya kahit hanggang kamatayan ay dala nila yung pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag-usapan natin, ano ba yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? At ano ba yung pananampalataya? Ibig sabihin, yung pananampalataya, sabi sa Hebrews, ay paniniwala sa mga bagay na o pag-asa sa mga bagay na darating. O basahin na nga po natin para mas malinaw. Hebrews 11 verse 1. Ang sabi dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakikita. Biro mo yung hindi mo nakikita, yung walang bakas na parang wala malang bakas na mangyayari, kailangan mong paniwalaan. At iyan yung nangyayari sa atin ngayon, na kahit ang Panginoong Hesus hindi natin nakita at hindi natin nakikita, naniniwala tayo sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang Panginoong Hesus ay ang anak ng Diyos, ibinigay sa atin upang sa ating kaligtasan. Yan, ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ano ba yung mga nakapaloob dito? Ano ba yung mga meaning nito?
Kung titingnan natin yung ating binasa, sa verse 1 tayo. Yan. Okay. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Ayan, yung mga pagbati. Tapos yung verse 2, kayo'y pinili ng Diyos ang Ama na ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandang loob at ang kapayapaan. Okay. Nililinaw dito, yung mga tao na naniniwala sa Panginoon o kayo na mga hinirang ng Diyos, kayo na pinabanal ng Panginoon, binabati kayo at tapos ay binigyan ng ilang pagbati at pagbasbas. Yan. Ang nakapaloob sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay ibig sabihin nito, ang kahulugan nito, unang kahulugan nito ay paniniwala sa lubos na pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po ba? Kapag pala isang tao ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, ibig sabihin pala naniniwala siya na mahal siya ng Diyos. Hindi aring naniniwala ka sa Panginoong Hesus na hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos. Kailangan pag naniniwala ka sa Panginoong Hesus, may pananampalataya ka sa Panginoon, naniniwala ka rin na iniibig ka ng Diyos, na mahal tayo ng Diyos. Kaya sila, kahit sila ay malapakalinaw sa kanilang puso't kaisipan na mahal sila ng Panginoon, yung pananampalataya nila sa Panginoon, kalakip noon yung malinaw na kaisipan na iniibig sila ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari sa buhay nila, alam nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila, may Diyos na aalalay sa kanila, may Diyos na nagmamahal na kayang gawin ang lahat ng bagay kahit nasaan sila, ay alam nilang mahal sila ng Diyos at hindi sila pababayaan ng Panginoon. Kaya hindi nakakapagtaka na kahit sa kabila ng pag-iwan nila ng mga mahalagang bagay sa kanilang buhay, ay hindi sila nang hinayang. Bakit? Kasi mas pinili nila manampalataya sa Panginoon, at ang ibig sabihin noon, naniniwala sila na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Biruin mo, no? Isipin mo, mahal ka ng Panginoon. Yung bang anong-ano ka sa problema, yung stress ka na, parang wala ka ng susulingan, parang wala ka ng maisip na paraan sa kalalagayan mo. Pero kapag naisip mo na may Diyos na nagmamahal sa iyo, iba yung magiging kalakasan, pakiramdam mo, parang may panibagong kalakasan kang hindi mo maipaliwanag. Kaya kapag nasa gitna ka ng stress o kagipitan o kalungkutan, isipin natin na mahal tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi lubos ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. At pinatunayan na ito ng ating Panginoon sa John 3:16. Ano po? Ito ay ibinigay na niya yung kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Upang hindi tayo mapahamak, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ayun pala ang ibig sabihin, kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang number 1 na kapaloob dito ay naniniwala ka na mahal tayo ng Diyos. Yan. Okay? Ano pa nakapaloob sa pananampalataya sa Panginoong Hesus? Sa ikalawa ay paniniwala para sa muling pagkabuhay. Yan. Kapag pala ikaw ay nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, dapat naniniwala ka sa muling pagkabuhay. Kasi kapag naniniwala ka sa Panginoong Hesus, tapos di ka naman naniniwala sa muling pagkabuhay, parang awkward. Kasi ang Panginoong Hesus, siya ang unang binuhay. Ang sabi sa unang Korinto 15:20, yan. Unang Korinto 15:20. Sabi dito, ngunit sa katunayan si Kristo'y muling binuhay, at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kahit pala kahit pala buhay na nila yung katumbas, hindi sila natakot na kahit yung buhay nila ang nanganganib, ay mangapit sila doon sa katotohanan na muli silang bubuhayin ng Panginoon. Yan. Kaya pala naman ganun ang kaisipan ng mga Kristiyano nung araw, kahit hanggang kamatayan ay dinala nila yung pananampalataya sa Panginoon. At ito yung ipinapaunawa ni Pedro doon sa mga nangalat
ng mga Kristiyano. Abay, di ba ninyo alam yung pananampalataya nyo sa Panginoon? Una, mahal kayo ng Panginoon. Tapos, una dyan ay kailangan paniwalaan nyo na muli tayong bubuhayin ng Panginoon sa uling panahon. Kaya, hindi nakakapagtaka na mangapit sila sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kasi, taglay nito, yung paniniwala na muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Kahit yung persecution nung una ay ganun katindi, ay hindi sila napaatras. Bagaman siguro nung mga panahon ito, marami nang nanlalamig, marami nang hihina. Kaya ito yung muling paalaala sa kanila na yung tinanggap ninyo pananampalataya sa Panginoon ay nakapaloob doon na ang kasang katotohanan na muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Sa verse 3 po natin makikita, sabi po dito, pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yan. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yan. Yan po ang sabi sa verse 3. Kaya nung yung mga dumadanas noon ng panlalamig, noong nakita nila yung sulat na ito, ay muli silang nabuhayan. Bakit? Kasi sila ay nanganganib ng tumalikod dahil sa tindi ng persecution. At kailangan nila ng isang katibayan, katotohanan tungkol doon sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kailangan nila ng assurance doon sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya inulit ni Pedro yung mga katotohanan ito, pinaalalahanan sila na yung pananampalataya ninyo, yan ay isang bagay na kung saan ay naniniwala kayong mahal kayo ng Diyos, isang bagay na kung saan ay nananampalataya tayo na muli tayong bubuhayin ng ating Panginoon. Kaya hindi sila napatinag, hindi sila umatras, hindi sila umalis doon sa pananampalataya sa kabila ng mga pag-uusig. Yan po ano. At ano pa po yung isang katotohanan patungkol sa pananampalataya sa Panginoon? Titingnan po natin yung verse 4. Sabi doon ay paniniwala sa mga kayamanan doon sa langit. Yan. Sabi dito sa verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di nasisira, walang kapintasan at di kukupas, na anihanda na ng Diyos sa langit para sa inyo. Yung talagang yung paalaala hanggang langit na. Kaya may mga kayamanan pala doon sa langit na inihanda ang Diyos sa atin. At sabi nga ng Panginoon, siya iaakyat na, pagparoon ko, ihahanda ko kayo ng mga dakong kalalagyan, at pagka naihanda ko na, tsaka ako ibabalik. Okay. Sabi nga ng kasulatan, kung gaano karami yung mga bagay na nakikita na nilikha ng Diyos, ay ganoon din karami yung mga bagay na hindi nakikita na nilikha ng Panginoon. At tayo ay may kayamanan na nakahanda doon sa langit. Amen po ba? At kung titingnan pa natin ang Biblia, ay kung pag-aaralan pa natin, ay napakarami pong mga kayamanan na pwede tayo ay makamit doon. Amen. Tapos, ano pa po? Kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Hesus, ibig sabihin ay sa verse 5 hanggang 8, naniniwala tayo na tayo iniingatan ng Diyos. Ano? Iniingatan ng Diyos ang ating pananampalataya at iniingatan ng Diyos ang ating kalagayan. Kaya naman yung basahin po natin yung 5 hanggang 8, sabi dito, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. 6, ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna tayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagaman nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit sa mga halaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ayan. Kapag pala tayo ay naniniwala sa Panginoon, naniniwala rin tayo na iniingatan tayo ng Panginoon. At unang iniingatan ng Panginoon sa atin yung ating pananampalataya. At hindi lang to iniingatan ng Panginoon, pati yung ating kalagayan dito sa buhay na ito, ibig sabihin ay iniingatan tayo ng Panginoon para hindi mawala yung lubusan yung ating pananampalataya sa hirap na ating dinaranas, sa mga pagsubok natin nararanasan. At totoo talaga na sa buhay na ito, maraming pagsubok, maraming makadanas tayo ng iba't ibang klase ng hirap. Maaring akala mo hirap ka na, may hirap na hirap pa pala sa iyo. Pero tayo na mga naniniwala sa Panginoon, ang kagandahan nito, may nag-iingat sa ating mga kalalagayan.
At unang-unang iniingatan ng Panginoon ay yung ating pananampalataya. Amen. Kasi kung naalala ko yung mga alagad, nung sila ay susubukin, sabi ng Panginoon sa nanalangin ng Panginoon, Ama, naisubukin ni Satanas yung mga alagad. Huwag yung sanang hayaan na tuluyang mawala yung kanilang pananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon dahil may Diyos tayo na nag-iingat sa ating pananampalataya. At syempre, iniingatan ng Diyos yung ating nararanasan, yung ating puso, ay ating kaisipan, yung mga nasa paligid, yung pamilya, yung mga kaibigan, o ano pa mang mga bagay na pwedeng makaapekto sa atin sa buhay na ito, na magdudulot sa atin ng sakit, hirap, o pigati. Yan ay nasa kontrol ng Panginoon. Yan ay nasa pag-iingat ng ating Panginoon. Anong sabi sa Hebreo 10:13? Tingnan nga po natin Hebreo 10:13. Ang sabi dun, walang katunayan ng pag-iingat ng Panginoon. Sa aklat po ng Hebreo. Sabi doon ay, tama ba ako? Ano bang Hebrews 11? Ano? Ang sabi doon sa Hebreo ay, Pag di ako nagkakamali, sa aklat po ng Hebreo, sabi doon ay, wala pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao, tapat ang Diyos at hindi natin susubukin na higit sa ating makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan na tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Yan. Unang Korinto pala. Yan. 10:13. Yan. Unang Korinto 10:13. Yan. Tapat ang Diyos. Yung pong mga nangyayari sa atin ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Amen. Unang Korinto 10:13. Yan, hindi po Hebreo. Okay, sorry po. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, ito maganda. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Pero napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kaya, yung pananampalataya sa Panginoon, nakalakip din pala doon na naniniwala ka na iniingatan ka ng Diyos. Kapag ka nawala na yung kaisipan mo na di aring sinasabihin mo na nananampalataya ka sa Panginoon tapos nagdududa ka sa Panginoon, hindi po ari yun. Kailangan pag naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ka na may Diyos na nag-iingat sa iyo. Amen. At saka sa uli, pag naniniwala ka sa Panginoon, ibig sabihin, naniniwala tayo na may kaligtasan tayo sa Panginoon. Amen. Yan po yung napakahalaga na paniniwala sa kaligtasan na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Kaligtasan ng ating kaluluwa na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Ito naman yung napakalahagang bagay kung bakit naparito ang Panginoon. Ito yung pinaka-main target ng Panginoon na ang tao ay maligtas, yung kaluluwa ng tao ay maligtas at huwag mapahamak. Kaya naman kaya naparito ang Panginoon. Yan po yung napakahalagang bagay na mission ng ating Panginoon, kaya siya ay naparito. Yung magkaroon tayo ng kaligtasan yung ating kaluluwa. Bakit? Kasi yung buhay na dito ay sandali lang naman tayo mabubuhay. Ewan ko po kung may mabubuhay po sa atin ng 200 taon, swerte na nga tayo makasikwanta. Darating yung araw na matutuldukan yung ating buhay at yung pang walang hanggang buhay yung nais na ihanda ng Panginoon na tayo ay makasigurado doon sa pang walang hanggang buhay. At yun po yung kaligtasan na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi tayo ay napahamak dahil sa ating mga kasalanan at naging bayad nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, hindi aring naniniwala ka sa Panginoon ay hindi ka magtataglay ng kaligtasan. Kailangan pag naniniwala ka sa Panginoon, matibay yung pananampalataya na ligtas ka alang-alang sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, sa umagang ito ay napakahalaga talaga ng meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Napakahalaga na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. At panghawakan natin ito, bakit? Sapagkat ito nga ang napakahalagang kayamanan na dapat natin makamtan. Yan po, at purihin po ang Panginoon at sa Panginoon po ang papuri. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pananampalataya na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Tunay nga po na kami ay inyong minamahal. Tunay nga po, Panginoon, na may mga kayamanan sa langit. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ay nag-iingat sa amin. At tunay nga po, Panginoon, na kami po ay may kaligtasan sa inyo, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, salamat sa mga katotohanan
nataglay po namin ang pinakamahalagang kayamanan na dapat niyang tinatao, Panginoon. At ito ang pananampalataya po sa inyo. O, pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo po ang inyong mga lingkod, Panginoon. Ingatan niyo po sila at iparanas ang mga pagmamahal na dapat nilang maranasan at ang pag-iingat na dapat nilang maranasan, Panginoon. At pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat ng uri ng aspeto, lalo na sa espiritual, Panginoon. Salamat po. Kayo po mataas at maluwalhati. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.